Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa kapistahan ng pagbibinyag sa ating Panginoong Jesucristo ay tinatapos natin ang panahon ng Kapaskuhan. Bukas ay karaniwang panahon na, no? At sa pagbibinyag ng Panginoon, tayo ay inaanyayahan na tingnan din natin ang ating mga sariling binyag. Sa tema ng pakikiisa, pagkakatinlan, pagiging minamahal at misyon. Una, pakikiisa. Nang lumapit si Jesus kay Juan Bautista, natural lamang na naguluhan si Juan. Bakit ang isang walang kasalanan ay hihingi ng binyag ng pagsisisi? Tandaan natin na ang binyag na ibinibigay ni Juan Bautista ay ang binyag ng pagsisisi. A baptism of repentance. So, Christ is sinless. So why does he have to go to be baptized? Nagpumilit si Jesus dahil sa kanyang binyag ang isang radikal na pakikiisa, no? Pakikiisa sa sangkatauhan, sa makasalanang sangkatauhan. Tandaan, si Emmanuel, ang Jesucristo, ang Emmanuel ay Diyos na sumasa atin. Para mas maging malalim ang kanyang pakikiisa sa atin, ay kailangan yakapin niya ang ating pagiging makasalanan. Hindi para maging parte siya ng kasalanan, kundi para tulungan tayong maitaas anong ating sarili, mamatay sa kasalanan, at mabuhay kay Kristo. Hindi siya tumayo sa gilid ng ilog habang tinuturo ang ating mga kulangan. Sa halip, ang ating Panginoong Jesucristo ay lumusong sa malabo at maputik na tubig ng ating pagkatao. Sa Hordan, inulubog ni Jesus ang kanyang sarili sa ating mga pakikibaka, takot at kamatayan. Mga kapatid, ang ating sariling binyag ay hindi lamang pribadong espiritual na paglilinis. Ito ay isang pagtanggap sa isang pamayanan ng pananampalataya, di ba? At sa ating binyag tayo nagiging bahagi ng simbahan. Nang tayo ay binyagan, tayong lulubog sa tubig o sa putik kasama ang iba, ang tumayo kasama ang mga nasa laylayan at mga nagdurusa, kung paano si Kristo mismo ay pumila para makasama ang mga makasalanan. Ikalawa, pagninilay, tingnan natin ay yung pagkakagalan or identity. Sa pag-ahon ni Jesus sa tubig, narinig natin na bumukas ang langit. At narinig natin ng isang tinig mula sa Ama. Ito ang kinalulugdang kong anak na lubos kong, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Bago pa man makagawa si Jesus ang anumang himala o makapangaral, na itatag na ang kanyang tunay na pagkatao. Siya ang anak ng Diyos. Ito ang minamahal kong anak, sabi ni Ama. Sa ating mundo, mga kapatid, madalas sinasabi sa atin ng ating pagkakatinanglan ay nakadepende sa ating ginagawa, sa ating performance, what we do, sa ating trabaho, sa ating tagumpay, sa ating mga likes o katanyagan sa social media. Diba? Minsan naka-attach yung identity natin dyan. Ngunit ang kwento sa Ilog Hordan, kung saan bininyagan si Jesus, at kung saan tayo din ay nakikisa sa pagbibinyag kay Jesus, ay magpapaalala sa atin na ang ating pagkakakilanlan o ang ating identity ay wala sa mga naunang bagay na binanggit. Kundi ang ating pagkakakilanlan ay tayo ay mga anak
ng Diyos. Kumbaga, ang ating identity na pagiging anak ng Diyos o child of God ay mananatiling regardless of our performance, our excellence, or even our failures in life. Kaya nga, napakahalaga na ang identity natin ay wala sa mga bagay na externals na yun, kundi sa pagiging anak ng Diyos. No? Sapat na sa Diyos na tayo ay Kanya maging anak para Kanyang mahalin. At salamat sa Diyos, no? Yung identity natin bilang mga anak ng Diyos ay hindi nawawala kahit patuloy tayong tumalikod sa Kanya at mabuhay sa kasalanan. Mananatili yan. Kaya nga yung baptism has an indelible mark. Once, kaya nga minsan lang na ginagawa yan. No? Hindi yan inuulit. Kasi yung marka yan, bilang anak ng Diyos, ay mananatili ano pa man ang mangyari sa atin. Ikatlong bagay na gusto natin pagnilayan ay ang pagiging minamahal, belovedness. No? Umalingaw mula sa langit ang tinig ng Ama. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Connected to dun sa ikalawang pagninilay natin na bata. Yung identity. No? Ang Ama ay lubos na nalulugod kay Jesus bago pa man siya magsimula ng kanyang gawain. Ito ang puso ng pagiging minamahal. Si Jesus ay minahal dahil kung sino siya, hindi dahil sa kanyang nagawa o magagawa. Marami sa atin, mga kapatid, ang nag-uubos ng buhay sa pagpapatunay na tayo ay karapat-dapat sa pagmamahal. Nakakalungkot, no, mga kapatid, na kahit sa ating mga pamilya, nagsisimula sa ating mga magulang, na para bang we have to earn their love through our goodness, through our performance, through our excellence. At pag hindi mo naabot yung standards na yun, ay para bang hindi ka pinapakitaan ng mahal ka. O makikita dito, especially pag pinagkukumpara ang mga anak, mas magaling. Pag hindi mo kayain si kuya, si ate, with their performance, with their excellence. At para sa batang kinukumpara, lalo na kung ikaw yung nakabababa, ikaw yung mahina, masakit yan. Kasi para bang ang pagmamahal ng isang magulang ay kailangan mong i-earn na hindi naman dapat. It should be freely given by the parents regardless of the performance of the child. Diba? Sana makita natin yun. Kasi kung hindi, lalaking sugatan ang bata. No? Kahit sa kanyang pagtanda, patuloy ang magpapakita ng kanyang performance para lang ma-earn ang respeto, ang pagmamahal ng mga taong nakapaligid sa kanya. At kagaya nga ng nabanggit natin sa kilawang pagninilay, ang ating identity ay wala sa ating performance o sa ating goodness or even our failures. It's in our being the child of God. No? So our being beloved by God is also regardless of our performance. No? At sana maipakita yun ng mga magulang din sa kanilang mga anak. Ang kapistang nito, mga kapatid, ay nagpapaalala sa atin na nung tayo ay binigkas din ng Ama, ng Diyos, ang mga salitang iyon sa atin. Minamahal niya tayo. Tayo ay mga minamahal niyang mga anak. Kapatid natin si Kristo. No? Hindi tayo gumagawa ng mabuti para mahalin tayo ng Diyos. Tandaan po ninyo yan. Kasi may mga tao hanggang ngayon pilit na akala nila mamahalin lamang sila ng Diyos pag sila'y naging mabuti o tapat sa Kanya. Gumagawa tayo ng mabuti, mga kapatid, sapagkat una na tayong minamahal ng Diyos kahit wala pa tayong nagagawa. Dahil na tayo ay Kanyang mga anak. Ika-apat, na tema sa ating pagninilay ay ang misyon. Ang pagkakataglan at pagiging minamahal ay
likas na umaapaw tungo sa misyon. Matapos ang kaganapang pagbibinyag kay Jesus, agad pinatubayan si Jesus upang simulan ang kanyang gawain. Ang kanyang binyag ay naging kanyang anointing para simulan ang kanyang misyon, simulan ang kanyang paglilingkod sa sangkatauhan, sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Gaya ng narinig natin sa unang pagbasa, malinaw ang misyon upang magpatupad ng katarungan sa mga bansa, upang idilat ang mga matang bula at palayain ang mga bilanggo mula sa kulungan. Nung tayo'y binyagan, mga kapatid, tatandaan nyo, may kandilang sinindihan mula sa kandilang Paskwa, kandila ng Pasko, na sumisimbolo bilang liwanag ni Kristo. At tayong nakasindi sa kandilang iyon para palalahanan na tayo ngayon sa mundong ito ay liwanag o ilaw ng mundo. Tayo ay sinusugo mula sa pintuan ng simbahan upang maging kamay at paa ni Kristo sa mundong ating kinagagalawan. Ang ating misyon, mga kapatid, ay isabuhay ang pakikiisa na nahanap natin sa tubig ng binyag. At ito ay ang dalhin ang mabuting balita ng pagiging minamahal sa isang mundong pakiramdam ay hindi sila mahalaga at itinatapon na lamang. Mga kapatid, kay Kristo ngayon pinagdiriwang natin ang binyag ng Panginoon, hindi lamang tayo nag-aalala sa isang makasaysayang pangyayari. Pinapanibago natin ang ating sariling oo nung tayo'y bininyagan. Naanyayahan tayong muling tumingin sa tubig ng ating binyag at tandaan, hindi tayo kailanman nag-iisa sapagkat nakikiisa si Kristo sa atin at tinatawagan tayo makiisa sa ating kapwa, lalo sa kanilang pagdihirap. Pinapalalahanan tayo kung sino tayo. Tayo ay anak ng Diyos. So yun yung ating identity. Tayo ay pinapahalagahan ng higit sa anumang sukat. At tayo ay minamahal ng Diyos. Sapat na ito dahil tayo ay kanyang anak. At meron tayong gampanin. May misyon tayo at kailangan nating gawin. Kaya nga, mga kapatid, ating sariwain. Yung ating mga pinangako sa Diyos. Tatalikdan si Satanas at ang kasalanan, yayakapin ang simbahan ng ating pananampalataya. Naway lumabas tayo sa liturhiyang ito, hindi lamang bilang mga taong nahugasan, kundi bilang mga tao isinusugo para maging ilaw ng mundo. Sumasampalataya ako sa Diyos